nagbabrowse na sa cellphone, ano kayang ulam, ano kayang update kay crush. Diba? No? May mga iba, no? May mga iba naman pagkatapos ng tugtugan, ay lalabas. Bibili muna ako sa Robinson. Yes. Ang ending, hindi na tuloy na-catch yung word of God. No? Kaya this time, pwede bang i-challenge mo yung katabi mo? Tapusin mo, bebe. Tapusin mo, bebe. Iilan na nga lang tayo dito, wala ang iba dahil nakabakasyon, no? At maaaring umuulan pa, kaya papunta pa lang yung iba. Kaya ang challenge, kapatid, tapusin mo dahil merong magandang sasabihin ang Panginoon sa'yo ngayong gabi ito. Amen? Alam niyo po, itong ating aawitin, we will sing praises to the Lord. Aawitin natin yung iba't ibang tawag at pangalan ng Panginoon. And habang ako po ay nagde-devotion, napunta po ako dun sa verse na Exodus 3, verses 14 to 15. No? Ito yung panahon na tinanong siya ni Moises, Panginoon, ako po yung sinugo ninyo. Pero ano pong sasabihin ko sa mga Israelita pag tinanong nila ako kung sinong nagsugo sa akin? Ang sabi ng Panginoon, I am who I am. Yahweh. And you know what, church? Nung sinerch ko siya, 6,800 times na nabanggit yung salita o yung pangalang Yahweh sa Old Testament. And noon pala, hindi siya pwedeng banggitin ng pangkaraniwang tao, tanging mga punong pari lang. But today, on our generation, we are so blessed because we have the freedom to worship God, to sing His praises out loud. Come on, church! Worship the Lord tonight because He is a faithful God through 1,000 generations. He is the God of Isaac, Abraham, and Jacob, the same God. The same God that faced Goliath will also be the same God who will help you to face all your giants. So tonight, kapatid, it's just between you and the Lord. Kapag wala itong mga lights na to, kapag wala itong magagandang tunog na to, wala itong choir na to, wala itong drums na to, wala yung mga gitarang yan, wala yung mga dancer, kaya mo pa rin bang magpuri sa Panginoon? O blunt na yung praise natin kasi walang lights, walang gitara, walang drums, walang effects. Yun lang ba yung batayan natin ng pagpupuri sa Panginoon? We should worship the Lord in season or out of season. We should worship God because He is worthy of all praise. Kaya naman, church, awitin natin yung pinakamataas. Awitin natin ang Kanyang pangalan. Come on, church, let's give Him all the praises.
malakas na palakpak para sa Panginoon! Nagsisimula malamang ating pagpupuri mga kapatid. For this is the day that God has made. Tayo po ay magdiwang at mag-awit na masasayang awitin. Amen po! Palakpak po ating mga kamay para sa Diyos! Let's praise Jesus! Come on! Sing! Whoa! A supernatural peace rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, let's sing it out, Lord, come on! So my heart will sing, you are good, and with everything I will praise, whoa. There's a supernatural breeze rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh, so my heart will sing, you are good, and with everything, sing it out, I will praise, para sa Diyos. We praise the Lord. And sing, this is the day, come on. This is the day you made, so I will give you whatever comes my way. I will rejoice in you. This is the day you made, so I will give you whatever comes my way. Oh, sing it out for the Lord, come on. This is the day you made, so I will give you whatever comes my way. I will rejoice in you. So I will give you whatever comes my way. I will rejoice in you. Let's continue to praise Jesus. Amen.
worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened up prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We sing to the God. We sing to the God who gives. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung upon the cross, and He rose up from the grave. My God's rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. Sing it out. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. One more time for the Lord. Oh, we were the prisoners. Oh, we are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There is joy. Yeah, Lord. Thank you, Lord. There's joy in the house of the Lord. And we won't be quiet. We shout out your praise. We won't be quiet. Oh, there is joy. There is joy. Shout out your Come on, church, pwede po ba ibigay natin sa Panginoon yung pinakamalakas sa palakpak? Kung naranasan mo ang presensya ng Panginoon sa gabing ito, at kung ikaw ay nakatanggap ng pagliligtas, napakahina ng palakpak na yan. Come on, church! Woo! Hallelujah! Panginoon, tunay na walang halaga ang anumang bagay dito sa mundo. At ang tanging hangad namin, Panginoon, ay Ikaw. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, to not fixate our eyes on the things that doesn't really matter. Because not all that shines bright is worth the fight. Ulitin ko, kapatid, not all that shines bright is worth the fight. Minsan sa paghangad natin ng the best, nakakalimutan natin yung goodness. Ulitin ko,
Minsan sa paghahangad nating maging the best, nakakalimutan natin yung goodness. But today, tonight, hindi gusto ng Lord yung mga crowns and medals and titles na meron ka. Ang gusto ng Panginoon, ikaw, yung puso mo. At sa gabing ito, pwede bang isurrender natin sa Panginoon lahat ng mga alalahanin natin, ng mga worries natin, at sabihin mo sa Kanya, Lord, you're all I want. You're all I ever needed. Let us not fix our eyes on the things that doesn't really matter. Let us fix our eyes on the things that are indispensable. Mga bagay na essential, mga bagay na fundamental, mga bagay na pang-eternal. The Lord is here tonight, and He wants to talk to you. He wants to speak to you. Gusto niya kausapin ka, kapatid. Kaya lang may harang eh. May block. And ano naman yun, break those walls, kapatid. Break those walls. Help me find the way, Lord, and bring me back to you. Kung yan ang panalangin mo sa gabing ito, samahan mo ko sa pag-awit. Thank you, Jesus. Let's sing it out tonight, church. Draw me close. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm a friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Minsan pa, kapatid, let's sing You're All I Want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want.
kapatid, awitin natin. Church, say it unto God. You're all I ever needed. You're all I want. Minsan pa, you're all I want. You're all I want. You're all I want. Sa'yo'y mananang. Minsan pa. Ikaw lamang. Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo. Sa'yo'y mananang. Minsan pa, for the last time, let's sing. Ikaw lamang. Yes, Lord. Ikaw lamang. Sa'yo. Sa'yo'y mananang. Malakas na palakpak nga po para sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po ni Pastora Sara kanina, sa Exodus po, tinanong ni Moses si God, Panginoon, anong pangalan ang sasabihin ko sa mga Hudyo? Sabi ni God, I am who I am. Ang literal na meaning po, I am the becoming one. I am the becoming one kasi nakita ko ang pangangailangan ng Israel. Narinig ko ang kanilang mga hinaing. Ililigtas ko sila, aalisin ko sila sa pagkakaalipin at dadalhin ko sila sa land flowing with milk and honey. New Testament version po, kinlaim po lahat yan ni Jesus. Amen po ba? Sabi po ng Panginoon, I am the door. I am the light of this world. I am the way, I am the truth, I am the life. Ang ibig pong sabihin, Jesus is our becoming one. Becoming one po, ibig sabihin, kapag may kailangan ka, kakatagpuin ng ating Panginoon. Nandun si Jesus para katagpuin ang pangangailangan mo. Amen po ba tayo doon? Kapatid, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Dahil ngayon, sabi po ng Bible, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Panginoon and God, Jesus, will be your becoming one. Amen po ba? Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa presensya mo. Ramdam po namin ang kapal ng presensya mo ngayon. And Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na magmamanifest ka ang iyong glory, ang iyong kapangyarihan sa lugar pong ito. Lord, hindi lang po sa lugar na ito, dahil kami may kanya-kanya pong dala. May kanya-kanya po kami, Panginoon, ng mga problema, pero naririto po kami. And Lord, naniniwala po kami. Hindi pa namin nakikita, pero sinasampalatayanan po namin na may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Lord, sabi mo, you are our becoming one. Nandoon ka sa mga pangangailangan po namin. Kaya right now, Panginoon, as we draw near close to you, Panginoon,
You are our becoming one. Sa mga namumroblema po, Panginoon, nandoon ka. Sa mga nangangailangang finances, nandoon ka. Sa mga may problema sa pamilya, Panginoon, nandoon ka sa loob ng aming tahanan, loob ng aming pamilya. Sa mga may problema sa trabaho, Panginoon, nandoon ka. Sa may problema sa kapatid, nandoon ka. Problema mo sa asawa, nandoon ang Panginoon. Jesus is your becoming one. Kaya Panginoon, we declare your victory today. Ngayon po, Panginoon, magtatagumpay ka sa puso at buhay ng bawat isa. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, wala kaming ibang itataas ngayong gabing ito kung hindi ang pangalang Jesus. At walang ibang gawa ang mahahayag kung hindi ang gawa mo sa krus, ang gawa ng pag-ibig mo, ang gawa ng katapatan mo, at gawa ng kadakilaan mo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ang ngalan mo, itaas ang pangalang Jesus sa lugar na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Malakas muling palakpak po sa ating Panginoon. Wow. Hallelujah. Yan, sige nga po, hanap ka ng mga 10 katabi mo. Ang dami mo namang katabi, no? 10. Sana all. Yan. Sige po, welcome po no, sa ating fusion. March fusion po natin. Okay, so mga pastors po, iba't ibang churches, di na po natin iisa-isahin. Kaway-kaway na lang po yung mga pastors. Yan, palakpakan naman po natin yung mga ginagamit ng Panginoon para po sa ating buhay. Parang hindi kayo masaya sa pastor nyo, ang hina ng palakpak ninyo. Yan. Siyempre po, hindi na po natin patatagalin. Naririto po tayo ngayon talaga para po matuto at magabayan po, ma-inspired ng salita ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? Yan. Sige po, tawagin na po natin ang ating pong tatay, ang ating pong tagapagsalita. Come on, i-honor naman natin ang Lord sa kanyang anak po na ito. Yan. Tayo po tayo at palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ng ating tatay Rafi. Magandang gabi po sa inyo, makakaupo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa pinaka maigsi na aklat ng Bible. Alam niyo po ba kung ano ang pinaka maigsi? Pinaka maigsing aklat sa Bible ay ang Ecclesiastes. Tanungin niyo bakit? Ekle nga eh. O sige nga, ano ang pinakamahaba? O, siyempre, Habakkuk. Ano ang pinakamalaki? Malachi, no? O, ano ulit pinakamalapit? John, no? Kasi wala doon. Okay. O, sige, bago tayo mauwi kung saan-saan, tingnan po natin ito Ecclesiastes, chapter 1, verse 1 and 2. Sabi po niya, the words of the preacher. Pakisabi po, preacher. Yan po ang ibig sabihin ng salitang Ecclesiastes. Preacher. Kaya nga sa Tagalog, mangangaral. Okay? The son of David, king in Jerusalem. Sino yung son of David na tinutukoy? Sino yung preacher? Walang iba, siyempre, kundi si Solomon. Siya ang nagsulat nito. At ayon sa mga experts, sinulat ito ni Solomon nung siya ay matanda na. At pagkatapos na ang dami na niyang mga karanasan at kung ano-anong mga pinaggagawa sa buhay, tapos po nakita po niya sa lahat po ng mga naranasan niya, ito yung kanyang conclusion sa buhay. Pakibasa po ng malakas ang verse 2, vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Pakisabi po ng malakas, vanity. Ano po ba ang ibig sabihin ng vanity? Well, mayroon pong mga English words, kahit naman sa Tagalog, di ba? Na kung tutuusin, pag sineryoso natin, ang laman sana at mangganda ng itinuturo sa atin. Kaya nga lamang po ay, minsan may mga words din na magagandang words, mabibigat na words, kaya lang kung saan-saan na ginagamit. Tama? Halimbawa, yung salitang amazing ngayon, di ba? Kung saan-saan na lang ginagamit, nadapa lang amazing na, no?
Di ba, nakatayo lang. No? So, yun pong salitang vanity ay halimbawa, kung kayo po ay naranasan na, let's say, na sumakay ng eroplano at nabigyan kayo ng maliit na pouch, yung pouch na mayroong yung maliit na lang, di ba? Tapos may laman na toothbrush, toothpaste, minsan may kasamang pang-ahit, saka panlinis ng tenga, cotton buds. Ang tawag nila doon, vanity kit. Okay, minsan pati sa hotel may ganon. Ang tawag nila, vanity kit. Kaya nga, sabi ko, paano naging vanity kit to? Kung tutuusin, necessity kit ito. Tama? Tama ba? Mga kailangan yun eh. Kaya lang yun nga, ang point ko, ginagamit ang salita sa kung saan-saan. Halimbawa, ginagamit din yung salitang vanity sa mga mahilig magpaganda, yung mga kababaihan, at saka sa mga kalalakihan, mahilig magpalaki ng katawan. No? Yung mga lalaki ng mga muscle, ganyan. No? Of course, kahit yung mga babae na mahilig magpa-sexy, yung mga lalaki na mahilig magpapogi, ang tawag natin doon ay banidoso, banidosa. Okay? So paano yun? Anong ibig sabihin nun? Masama ba yun? Come on. Come on. No? Masama ba yun? Sabi ba ng Bible, humayo kayo at magpakapangit? No? Wala na ba niyatang ganun sinabi ang Bible? Kasi kung may ganon, patay na. Yung business pa naman namin tungkol sa pagpapaganda at pagpapapogi, di makasalanan na kami. Di ba? Kasi nga, di ba, yung tagline nga ng business namin, your ugliness is our business. No? Mas masarap talagang pakinggan sa Tagalog, kapangitan mo, kabuhayan ko. No? Pero, hindi nga, masama ba yun? No? Tayo pa naman, di ba, ang mga tao, kahit naman, alam nyo, na-realize ko talaga, kahit saan talaga, kahit sinong tao, may tendency talaga tayo na hindi masatisfy sa sarili natin. Gusto natin laging mainaayos, tama? Kamakailan lang po, nagpunta kami ng Armenia, at alam niyo, ang pinakapagkakakilanlan sa mga Armenians, ang Armenia po ay nasa, actually part siya ng Euro-Asia, no? Eastern Europe. Tapos po, ang mga Armenians, ang matinding pagkakakilanlan talaga sa kanila, pangunahin yung kanilang mga ilong. Super tangos ang kanilang mga ilong. So doon, yung mga aesthetic center na kagaya nga po ng business namin, ang ginagawa po ng mga tao ay, kung tayo sa Pilipinas, pupunta ka kay Belo para magpatangos ng ilong, di ba? Doon po, pupunta sila sa mga aesthetic center para magpabawas ng ilong. No? Minsan nga sa mall, andun kami sa mall nakasalubong namin, babae, tangkad na babae, tapos nakita ko po may benda yung ilong. Sabi, mukha talagang nagpa-opera, nagpabawas ng ilong. Sabi ko, sayang hindi kami nagkatapat, sana yung binawas sa kanya, idinagdag na lang sa akin. No? Pero di ba nga po, teka, masama ba yun? Well, kung tutuusin, ang lahat po ng bagay, depende talaga sa puso at attitude natin. Tama? Tama? Kung para sa'yo, yun na lang lagi kaligayahan mo, doon na lang lagi yung tiwala mo sa sarili mo, at yun na lang at yun ang iniintindi mo, then banidosa ka nga, banidoso ka nga. Maliwanag ba mga kapatid? Sumasama nga iyon. Kung puro ka make-up, walang follow-up. Puro ka muscle, walang Bible. Puro ka biceps, walang worship. Puro lotion, walang devotion. Puro kilay is life, walang spiritual life. O ayun, sumasama talaga yun. Kaya nga, depende po talaga. Ituloy lang muna natin pagbabasa natin. Ano po ba ang sinasabi po talaga na vanity? Pakisabi nga po ulit ng malakas, vanity. Ituloy lang man natin, sabi po sa verse 14, lundag po tayo, sabi niya, I have seen everything that is done under the sun. Pakisabi po ng malakas, under the sun. Done under the sun. So mayroon tayong mga ginagawa po sa buhay na ang tinutukoy nga po niya, under the sun. Ano tong mga to? Of course, kung mayroong under the sun, mayroon pong above the sun. Amen? Amen? At sino po yon? Wala pong iba, kundi po si Lord. Right? Kung mayroon po, sa ibang verses po dyan, sa Ecclesiastes, mayroon din ginagamit na salitang under heaven. So kung mayroong under heaven, na tinatawag niyang vanity, teka muna, mayroon pong someone who lives in the heavens. Amen? And that is God. So hindi sinasama po rito, hindi binabanggit na vanity yung mga bagay na para sa Panginoon. Okay? At yung si Lord mismo. Pero sabi dito, everything that is done under the sun, and behold, all is vanity. Lahat ng yan, anong ibig sabihin ng vanity? Walang kwenta, walang saysay.
sabi niya. Tapos po, and a striving after win. Pakisabi po, striving after win. Sa ibang salin po, chasing after the wind. Sa Tagalog, naghahabol ng hangin. Nakakita na ho ba kayo ng taong naghahabol ng hangin? O naghahabol na lang ng hininga? Baka may hika yun eh. Ano? Pero ano ba ibig sabihin ng naghahabol ng hangin? Ibig pong sabihin, mayroong mga ginagawa niya, walang kakwenta-kwenta. Tama po ba? Hello, tama po? Kasi po ang ibig sabihin ng vanity, ganito po, no? Ang ibig sabihin ng vanity is, tingnan niyo po, something that is vain, empty, or valueless. Ano raw po? Pag sinabi mong vanity, something that is vain, walang kwenta, walang laman, empty, walang halaga, valueless. So, ibig sabihin, kung tayo pala pwedeng mag-chase after the wind, yan yung isa talaga na mapapansin po natin, hindi natin namamalayan, pinagkakaaksayahan, pinaggagamitan ng oras ng napakaraming mga tao. Nung si Lord Jesus po andito sa mundo, ang sabi po niya ay mag-ingat kayo sa mga kinahuhumalingan ng mga tao. Bantayan daw natin ang ating mga sarili. So, ibig sabihin, meron talaga tayong dalawang choices po sa buhay. Your first choice is to pursue vanity. Pakisabi po na malakas, pursue vanity. Yun ang po pwede na mangyari at actually po, yun po ang nangyayari sa napakaraming mga tao. Kahit mga Kristiyano, nag-ahabol ng vanity, pursuing vanity. Pero ito po nga po, para nga po mabantayan natin ang mga sarili. Let me discuss this to you a little. Tingnan nyo po ito Sabi po sa Mga Ngaral, chapter 2, verse 10 hanggang 11, ano po ba yung mga vanity na sinasabi nitong si Solomon? At sabi niya, ito pinaggagawa ko lahat ng to Pero ang conclusion niya bandang huli, vanity. Sige po, tingnan po natin, starting with verse 1. Tingnan nga natin yung verse 1. Sabi po, sinabi ko sa aking sarili. Sabayan niyo ako magbasa. Sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka. Subalit, ito man ay walang kabuluhan. Vanity. Ang halakhak ay pinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Okay, vanity uli. No? Tapos, sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. No? Nagwalwal ako, pero walay pa rin. Sabi po niya. No? Sabi niya, sa loob-loob ko, ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi niya sa mundong ito. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay, nakapagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Verse 5, come on, sabayan niyo ako. Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan, mga park. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. Verse 7, bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ibig sabihin, dami-dami niyang alipin. Pagkatapos, ang tagal-tagal na niyang may mga alipin. Tapos, ang kawan ko'y ubod ng dami. Walang kasindami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga naharing nauna sa akin. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. Alam nyo ba, nung panahon daw ni Solomon, ayon po sa aklat ng mga hari, at ang alam ko pati sa kronika, no, ay sabi po, nung kanyang panahon, ang mga pilak daw ay para lang bato na nagkalat sa Jerusalem. Wow, how about that? Di ba? Para lang, yung pilak, yung Pandora, maglalakad ka, nakakalat lang dyan, no? Bakit? Sobrang yaman ng Jerusalem noong panahon na yon. Tapos ano ba? Marami akong mga aawit na babait, lalaki. Ano yon? Mga entertainers. Ang dami kong mga singers. Sabi niya, kahit si Taylor Swift, kaya kong upahan ng 6 years. Hindi lang 6 days, no? Kaya gaya ng ginawa ng Singapore. Ano ba? Marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Alam niyo ba kung ilang asawa ni Solomon? Alam niyo ilang asawa ni Solomon yung pinakasalan niya? 300 ang pinakasalan, no? 700 ang jowa, no? Yung ano lang, ang tawag doon, concubines. Mga bahagi ng kanyang harem, no? Oh, by the way, mga kapatid makinig mabuti. Ang tawag diyan sa binabasa natin na mga ganyan ay
description, hindi prescription. Maliwanag? Yung iba kasi pag nagbabasa ng Bible, akala mo parang nagbabasa ng reseta ng doktor dahil nabasa nila sa Bible, akala nila pwede rin nilang gawin. Hello, parang prescription. Come on, hindi yan reseta, hindi yan prescription na kailangan mong gawin. Nakasulat yan sa Bible para ipaalam lang sa'yo kung ano ang nangyari. Hindi porke nag-asawa ng marami si Solomon, pwede ka na rin mag-asawa ng marami. Maliwanag? Hello, maliwanag? Okay, kasi ang Bible po, honest, sinasabi niya kung ano yung mga totoong mga nangyari at nang sa ganon may matutunan din po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Amen? Okay, sige po, ituloy natin ang pagbabasa. Tapos, higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin, taglay ko pa rin ang aking karunungan. Okay, verse 10. Ito, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at yung pinakagantimpala ng aking pinagpaguran. Tapos po, verse 11, pakibasa ng malakas. Pagkatapos, iniisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan, tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Pagkatapos ang lahat ng mga binanggit niyang yon, nasabi niya, ito yung mga ginawa ko, kung ano. Sabi niya, bandang uli, ito ang aking conclusion. Ano raw? Lahat ng ito ay paghahabol lang ng hangin. All is vanity, just striving after wind. Kaya yun po ang conclusion ni Solomon. Kaya nga po mga kapatid, isang bagay na magandang bantayan natin nga po sa ating mga buhay ay yun pong pursuit of vanity. Beware of pursuit of vanity. Babantayan po natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Ganito po muna, ganito po, no? Pag po sinabing, kaya niya sinabing vanity, actually po, ang ipinapahayag po ng Ecclesiastes po sa atin, ay yun pong tamang pananaw sa mga bagay na mayroon po tayo at talaga namang kailangan natin sa mundo. Maliwanag ba? Pero kapag sobra na ang pagtingin mo sa mga yan at sobra na ang pagpapahalaga mo, puro yon ang focus mo, pati yung iyong buhay na kasalalay na doon, yung puso mo andun na, yun po ang problema. Kaya nga po sabi niya, vanity. Isa-isahin lang po muna natin itong mga binanggit po dito. Sabi po, ano po ba yung mga vanity? Sabi po, number 1 is pleasure. Pag isabi ng malakas, pleasure. Pansinin po ninyo ito. Sabi po niya ay, sinubukan kong magpakaligaya, magpakasaya. Sabi niya, lahat ng ito, walang kabuluhan. Alam niyo, sabi rin po ni Apostol Pablo kay Timothy, in the last days, people will be lovers of pleasure rather than lovers of God. Ano raw? Darating ang panahon, people will be lovers of pleasure, walang gustong ang tao kundi magpakasaya, mag-enjoy. Sabi po niya, rather than being lovers of God. Ganito po mga kapatid, pag sinabing pleasure, pag isabi ulit ng malakas, pleasure, mayroon pong tinatawag na, of course, wholesome pleasure. Mga mabubuting pleasure. At walang masama po sa mga iyon. Halimbawa, pwedeng yung sinasabi ni Haring Solomon, marami akong mga awit, di ba? Pwedeng wholesome pleasure yun. Right? Right? Okay? Pero mayroon ding mga wicked pleasure. Ano naman yung mga wicked? Masasamang mga kaligayahan. Sabi niya, nagpakalasing ako sa alak. Nag-asawa ako ng napakarami. Obviously, yun po ay mga wicked pleasure. Maliwanag po? Pero ngayon, mga ganito hindi porke wholesome pleasure ay tama na pag ginagawa natin. Kasi yung wholesome pleasure, pwedeng maging wrong pleasure. Are you following? Come on, are you following? Hindi lahat po ng mali ay masama. Tama? Magkaiba yung mali sa masama. Tama po ba? Tama po ba? Pwede naman, kung tutuusin, hindi naman siya masama, kaya lang mali. So pwede namang wholesome, kaya lang siya ay wrong pleasure. Ano ang ibig nating sabihin dyan? Pero teka muna, naniniwala ba kayo, hindi porke mali masama? Hello? Pambira na, mali lang ng timpla ng sinigang yung asawa mo. Kung ituring mo siya, pagsalitaan mo siya, akala mo masamang tao na siya. Diba? Minsan pag may nagkamali, ang sama na agad ng pagtingin natin. Right? Iba yung wrong, iba yung
wicked. Okay? Pag wicked pleasure, obviously, alam natin bilang mga Kristiyano, hindi dapat yan, bad yan. Pero tayo ba nag-iingat sa mga wholesome pleasure, kaya lang nagiging wrong pleasure na? Bakit? Kasi doon na nauubos yung ating oras at yung ating panahon. Amen? Amen? Mayroon bang masama sa social media? Of course, may masama. Pero in itself, masama ba? No? Of course, depende sa ginagawa mo sa social media. Pero wala ka namang ginagawang masama, kaya lang puro ka social media, hindi ka na makapag-pray, wala ka ng oras sa Panginoon, puro ka Netflix, puro ka ano-anong entertainment, then sumasama. Amen? Anong ginagawa mo sa oras mo? Walang kwenta. Vanity. Maliwanag ba, mga kapatid? Okay? Ano pa? Ano pa yung vanity dyan? Sabi po niya, nagpatayo ako ng kung ano-anong mga park, mga palasyo, dami-dami kong na-accomplishments. Sabi niya, no, again, may masama ba doon? Hindi po. Pero, kung yun na ang naging, doon na na-focus yung buhay mo, yun na yung naging karangalan mo. No? O yan na nga po, ang tawag naman po dyan, materialism. Pakisabi ng malakas, materialism. Isang bagay na dapat ang mga mananampalataya, lalo na ngayon, nag-iingat tayo sa ating mga sarili. Hindi natin namamalayan, nagiging materialistic tayo. Masyado tayo nagpapahalaga sa kung ano-anong mga bagay. Sabi nga ng Panginoon, kinahuhumalingan ng mundong ito. At dahil po dyan, ay yun pong mga aspirations natin, yung mga pagod natin, yung mga resources natin, napupunta madalas sa mga kung ano-anong mga materialistic things, material na mga bagay. Dahil po dyan, ay yun pong nagsasuffer yung ating spiritual life at ang ating ministry. Ang tawag po dyan, materialism, and materialism is vanity. Pakisabi rin ng malakas, vanity. Pangatlo, sabi ni Solomon, ang dami-dami kong pera. Ang daming ginto, ang daming pilak, pinakamayaman ako sa lahat. Sabi po niya, alam niyo po, wala namang masama na yumaman. Amen? Amen? O, wala masama na magkapera. Pero kung puro yun at yun ka, ang pagpapahalaga mo sa buhay ay puro pera. Diba? At tingin mo sa tao, inuuri mo ang tao ayon sa dami ng kanyang pera, delikado na po yan. Yung pananaw natin sa buhay, no money, no honey. Walang datong, walang dating. Walang kwarta, walang kwenta. No? Pag gano'n na yung pananaw mo sa buhay, ang tawag doon, love of money. Ingat tayo sa love of money. O tingnan nyo po, sabi ni Solomon din, sa 5 verse 10, Ecclesiastes 5 verse 10, pakibasa na malakas, he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. Nako, pag na-inlove ka raw sa pera, no? Kahit magkano kitain mo, hindi ka masisiyahan. No? Kahit ang dami-dami na yan, wala kang satisfaction. Kaya nga bantayan ang sarili. Amen? Amen? Katabi, pakisabihan, i-break mo na si money. No? Tapos mamaya, meron palang jowa dyan na money. No? Pero do not love money. Sabi rin ni Lord, di ba? People will be lovers of pleasure. People will be lovers of money. Okay, another thing. Sabi ni Solomon, ako ang pinakadakila sa lahat. Mas dakila ako kaysa sa mga naunang hari kaysa sa akin. Totoo naman, grabe ang kasikatan ni Solomon. Masama ba ang maging popular? Come on. Masama ba magkaroon ng kasikatan? Siyempre hindi. Pero, again, pag kinain ka na ng kasikatan na yun, o kaya, yun ang hinahabol mo sa buhay mo, yun ang pinagpupursige mo sa buhay mo, yung hangaan ka, ma-appreciate ka, ma-impress sa'yo yung mga tao, yung lagi kang puro tungkol sa appreciation ng tao ang hanap mo, nako, patay tayo dyan, mga kapatid. There's another word na gusto ko pong ipaalala po sa atin. Ang word po na ito ay vainglory. Pakisabi po ng malakas, vainglory. Okay? Ano po yung vainglory? Okay, actually po, yung salitang vain, mayroon pong dalawang ibig sabihin yan. Ang unang ibig sabihin ng salitang vain ay walang kwenta. Yung nga po, walang laman, walang halaga. Pero, ang pangalawa na ibig sabihin ng vain sa dictionary, pakipakita nga, having or showing undue or excessive pride in one's appearance or achievements. Ano raw uli? Pride. Pakisabi ng malakas, pride. So pag sinabing vain, ang ibig sabihin ay pride.
nagmamalaki, nagyayabang, puro pa impress. Saan? Sa kanyang mga, kung anong mayroon siya, kung ano yung mga naabot niya, yung mga ari-arian niya, pati yung kanyang itsura. Kaya pwede po talaga sabihin na vanity, pag ang isang tao, puro pinagmamalaki niya yung kanyang itsura. Maliwanag po? Maliwanag? Pero ang dami po pala na pwedeng maging cause ng vainglory sa buhay natin. At ang vainglory, mga kapatid, ay isang bagay na dapat bantayan sa buhay natin. Ganito po ang vanity at ang vainglory, dalawang magkaibang salita yan. Pero ang vainglory ay under ng vanity. Ibig sabihin, ang vainglory ay isa sa mga expression ng vanity. Ang pagmamalaki, ang pagpapa-impress ay isang gawain na walang kakwenta-kwenta. Amen? Ang paghahangad ng papuri ng kapwa ay isang gawain daw na walang kakwenta-kwenta. At isang bagay na dapat binabantayan po natin sa buhay natin ay ang vainglory. Na ito po ay isang bagay din na madalas nakakaligtaan ng maraming mga mananampalataya. No, yun pong pagpapa-impress, pag-show off, pagmamalaki. At sa paanong paraan, actually po sa iba-ibang mga bagay. Kung hindi natin babantayan ang ating mga sarili, mapapansin po ninyo, guilty na po pala tayo. Come on, agree po ba kayo doon, mga kapatid? No? Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Cellphone, kunwari. Bakit gusto mo ng cellphone na mga worth 70,000? No? At yung tatak niya, mayroong apple na may kagat. No? At tapos, mayroong 3 camera. O, masama ba? Masama ba? Masama ba? Hindi. Hello? Hindi masama. Tama po ba? Kung ang dahilan mo ay kasi maganda talaga ang quality, maganda ang brand, dito na ako sanay, noon pa man, ito na yung kinasanayan ko, no, user-friendly para sa akin, malinaw ang camera, no, maganda yung mga features. Okay? Kung yun ang dahilan mo, walang masama doon. Pero kung ang dahilan mo ay para astig ang dating, para pag nakasakay ako sa jeep, nakaupo ako, ilalabas ko yung cellphone ko, kunwari nagme-message ako, pero hindi naman gusto ko lang ipakita sa katapat ko yung 3 camera. No? At pag nakita niya, sabay hablot. No? Ang tawag doon, vainglory. Are you following, mga kapatid? Okay? Ano pa? Yung ba? Bakit gusto mo ng magandang sapatos, ganitong tatak? Kasi comfortable, matibay. Maganda, malambot sa pa, magaang, no? O, walang problema doon. Pero yung, para pag naglalakad ako, lahat ng makasalubong ko, titingin sa paa ko at luluhod at sasambahin ang sapatos ko. Ang tawag doon ay vainglory. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag? Diba? Bakit gusto mo ng ganitong sasakyan? Para head turner. Diba? Para sa highway na pagtitinginan, as if naman, no? Kaya nga ang vain, tama? Imagine, anong mapapala mo doon? Diba? Ay, by the way po, kung kayo po magsasasakyan at ang habol nyo lang, vainglory, ang advice ko sa inyo ganito, huwag na kayong magpatint. Para malinaw yung salamin, di ba? Para kitang-kita yung loob kung sino nagdadrive. Kasi nagdadrive ka, nakatint, di naman kita yung driver. Hinangaan yung kotse, hindi naman ikaw. Tama? Maganda huwag magpatint. Lalo na ngayon summer, bagay na bagay, no? Saka di ba ang ganda nun, nagdadrive kang ganyan, tapos sasabi, ay, ang ganda ng kotse, ang pangit ng driver. O, di ba? Kaya nga, alam nyo, mga kapatid, ingat po sa vainglory. Masama ba, kung tutuusin ang magagandang mga bagay? Is it evil? Is it sinful to have good things in life? No! Kung gusto mo silang i-enjoy, no? Alam niyo po, yung mga blessing ni Lord should be for your pleasure, not for your pride. Amen? For your enjoyment, not for your exaltation. No? Kung gagawin mo lang pagmamataas, no? Nako po, no, yun po ang problema. Nagiging vainglory na dapat binabantayan natin ang ating mga sarili. Amen? Amen? Halimbawa, gusto ko ng ganitong damit. No? O masama ba na branded yung mga damit mo? Come on. Masama ba? Halimbawa, yung mga lalaki, no, na ang gusto mong damit? Gusto ko yung laging may hayop, pandamit. No? Ano ba yung
Ano ba yung mga hayop na gustong-gusto? Buhaya, di ba? Mayroong buhaya. O ingat kayo doon sa lakos, ha? Yung nakaganon yung buhaya. Kasi minsan nangangagat yun eh. Baka matapyas yung nipples nyo. Kita mo lang, nagdudugo. No? Yung iba, ano pa ba? Kabayo, di ba? Ano pa ba? Isang penguin. Gusto na mga ano, gusto na yung mga magagandang mga tatak. Yan. Okay, yung iba naman, lalo na yung mga babae, gusto ng mga malalaking letters. Ano ba yung mga sikat na letter ng mga bag? Come on. Halimbawa, LV. Ano yung LV? Lumang bag, no? Okay, Louis Vuitton. No? O yung dalawang letter G na nakaganon. Magkatalikod ba yun? Magkatalikod, no? Magkatalikod ba? O magkaharap? O letter G, dalawa. Ano yon? Galunggong. No? The Gucci. O, yung letter C na magkaharap. Chanel. Yan. Okay. O yung apat na letter C na harap-harap. Nakaganon siya, nakaganon. Celine. Local lang yun. O, hindi, sige. Letter F. Ano letter F? Letter H. O, Fendi, letter F. Ano, letter H? Hermes. Ano pa? O, letter B. Yan. Napasin nyo, mga alalaki ng kanilang mga letters. Right? Okay? Okay, again. Masama ba? Hindi. Kung ang dahil, kasi bagay sa akin. Kasi maganda yung quality. Di ba? Mula nung pagkabata ako hanggang maging lolo ako, ito na suot ko. Kasi tumatagal talaga siya. Walang masama doon. Pero again, kung vainglory, doon sumasama. Maliwanag mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? Alam nyo ba, na sa totoo lang, kung tatanggalin pala natin yung vainglory sa katawan natin, alam nyo, ang laki ng igiginhawa ng buhay natin. At ang laki ng igagaang ng kalooban mo. Come on, do you agree with me? Di ba? Halimbawa, bakit giginawa kalooban mo? Kung wala kang vainglory, hindi mo kinakailangan, there's no need for you to impress anyone. Hindi mo kinakailangan magpa-impress, magpapansin, ano pa man. Nako, magiging mas magaang ang kalooban mo. Samantalang kung gusto mo pa-impress, tuwing nauungusan ka, tuwing wala kang ganito na mayroon yung iba, then ang bigat sa kalooban. Alright? At isa pa, ang laki ng matitipid mo sa pera kung wala kang vainglory. Sinong naniniwala doon? Come on, sino naniniwala doon? Di ba? Oo nga, no? Kung dahilon ko lang talaga, halimbawa sa cellphone, bibili ako ng cellphone, pan-text lang naman pala. Di ba? Pang ano lang pala, pang tawag lang naman pala. Di ba? O di pwede kang bumili ng mas mura. Amen? Amen? Alam mo, sa totoo lang, tanggalin mo ang vainglory sa katawan mo, ang laki ng igiginhawa ng buhay mo. Imagine, bumili ka ng pagkamahal-mahal na gamit dahil lang sa gusto mong magpa-impress, tapos bandang uli, inutang mo lang pala. Di ba? Hulugan pa. Come on! Di ba kaya nga sabi nila, ano ba yung use of credit card? The use of credit card is buying something that you don't need with the money that you don't have to impress people that you don't like. No? I would rather say to impress people that you don't know. No? Ano raw? Buying something that you don't need with the money that you don't have to impress people that you don't even know. Right? Di ba ganun tayo, no? Ang bihira. No? Bibili ka, wala naman pera. Binili mo, hindi naman talaga importante, hindi kailangan. Para lang mapansin ng mga taong hindi mo nga kilala, di ka nga kilala. Amen? Hello, amen po ba? Pakisabi ng malakas, vainglory. Tanggalin sa, pakitingnan nyo katabi, pakisabihan, tanggalin sa katawan, bebe. No? No. Alam nyo, mayroong mga Kristiyano, di ba mayroong may vow of poverty, no? O, hindi ko naman ini-endorse, ha? Pero pwede rin magkaroon ng vow of modesty. Amen? Amen? Kaya vow of simplicity, maganyan, no? Bakit? Isang paraan para maiwasan ang vanity sa buhay, no? Of course, that's not for everyone. Basta ang importante po, bantayan natin ang ating mga puso at see to it that we do not pursue vanity. Now, if we do not pursue vanity, what are we to pursue?
Ano ba talaga dapat yung pinupurso natin sa buhay? Sino talaga dapat ang pinupurso natin sa buhay? Kasi sabi niya, chasing after the wind. Hinahabol mo hangin. Come on, mayroong mas dapat habulin. Amen? Amen? Sino yon? Of course, walang iba kundi si Lord. Pursue God. Tingnan niyo po itong Psalm 63 verse 8. Psalm 63 verse 8. Sabi po niya, my soul follows hard after you. Your right hand upholds me. Amen? Amen? Kung liliteralin mong Tagalog yan, yung kaluluwa ko, hahabol-habol sa'yo, Panginoon. Yung kaluluwa ko, hahabol-habol sa'yo. O kaya sa ESV, yung ginamit na salita ay, my soul clings to you. My soul clings to you. Lord, yung kaluluwa ko, dikit ng dikit sa'yo. Same idea. Right? Anong ibig sabihin nun? Pursuing God. Pursuing God. Sabi niya, Lord, stalker mo ako. Lord, gusto ko dikit ako ng dikit sa'yo. Lord, gusto ko hahabol-habol ako sa'yo. Yung kaluluwa ko, hahabol-habol sa'yo. Alam niyo, kung meron kang dapat ipurso sa buhay, kapatid, ang pinaka-best na ipurso at alam mong hindi walang kwenta kahit kailan is God Himself. Amen? Napakahalaga po na makita po natin ito. Sabi ko kanina, kailangan bawasan mo ang iyong pagtingin, ang iyong pagpapahalaga sa mga bagay na itinuturing pala na vanity. Kasi hanggat mataas masyado ang pagtingin mo sa mga bagay na yan, bumababa ang pagtingin mo sa Panginoon. Hanggat mas malaki ang puso mo sa mga bagay na yan, lumiliit ang puso mo para sa Panginoon. Hanggat yan talaga pinagugugulan mo ng panahon mo, nauubusan ka ng panahon para sa Diyos. Kaya nga dapat, alam natin ang tamang lugar ng mga to, totoo kailangan yan, totoo may mga bagay na talagang dapat mayroon ka, pero tandaan natin, ang pinupurso natin higit sa lahat ay si Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nga ano nga ba sabi ni Lord? Di ba, sabi nga niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Amen? Habulin mo kung ano ang tama. Si Lord ang habulin mo at hahabol yung mga biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Amen? All these things shall be added to you. So kung ikaw sumusunod sa Panginoon, susunod din ang pagpapala sa iyo. Pero kung ito ang sinusunod mo, ito ang hinahabol mo, then walang pangako si Lord na habang hinahabol mo ang vanity, si Lord naman ang hahabol sa iyo. Walang ganon. Si Lord ang habulin mo at yung mga bagay na mahalaga, kailangan ng Panginoon, kailangan mo at yun naman ang hahabol sa iyo. Amen? Amen? Kaya pakisabi ng malakas, pursue God. So two choices pala talaga, pursuit of vanity o kaya pursuit of God. Now, paano ba talaga tayo magkakaroon ng puso na nagpupursu kay Lord? Dalawang bagay, mga kapatid. Number one, find your worth in God. Believe that your worth is in God. Amen? Come on, maniwala ka. You have to be very convinced that you are worthy, you are valuable. Why? Because you are God's. Amen? Pagmamayari ka ni Lord, anak ka ng Diyos. Amen po ba? Kailangan po makita natin na, ano nga ba yung worth ko? Kasi minsan, ang pinagkukuha nga natin ng worth natin, yung mga bagay-bagay sa mundong ito, yung papuri ng tao, pansin ng tao, yung mga kung ano-anong mga na-accumulate natin, mga kung ano-anong mayroon tayo. No? Pero alam nyo, sabi nga po sa Jeremiah 9:23 to 24, pakibasa po ng malakas ha, Jeremiah 9:23 to 24, thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. But let him who boast in this, that he understands and knows me. Ano raw ang pinagmamalaki? Ang pagkakakilala mo sa Panginoon. Amen? Huwag ipagmalaki ng malakas ang kanyang kalakasan, ng mayaman ang kanyang kayamanan. Huwag maipagmalaki ng matalino ang kanyang katalinuhan. Kung maipagmamalaki ka, ipagmalaki mo, kilala mo si Lord. Amen ba, mga kapatid? Find your worth in God. You are valuable. You are worthy. Bakit? Pinagkukuhanan mo yan, ang dahilan yan, alam mo, kilala ka ng Diyos at kilala mo ang Panginoong Diyos mismo sa buhay mo. Amen po ba? Come on, sino po rito naniniwala, valuable po talaga kayo kay Lord? Sino naniniwala, you are worthy? Come on, you are worthy. Kaya ito po, tatanungin ko po kayo pag ba kilala ka ni Mayor, will you feel important? Halimbawa, naglalakad ka dyan sa kalsada, tapos tinawag ka, Sandy! No? O, di ba? Binati ka ni Mayor, no?
Kilala ka. Of course, you will feel important, right? Right? Pag ba nagsasalita ka, may sinasabi ka, nakikinig ang presidente. Siniseryoso ang sinasabi mo. Will you feel important? Of course! Tama? Di ba? Pag ba ikaw ay mayroong ginagawa na pinapansin ka, no? Will you feel important? Come on. No? Hindi nga po sino naniniwala na you will feel important pag pinapahalagahan ka ng mga importanteng tao. Sino naniniwala po doon? Pag mahal ka ni congressman. Pag mahal ka ni congressman, halimbawa, will you feel important? Come on, will you feel important? Di ba? Ito na lang, kung yung tanod namatay para sa'yo, will you feel important? Come on. Di ba? Kapag kilala ka ng mga kilalang tao, pinapakinggan ka ng mga kilalang tao, mahal ka ng mga kilalang mga tao, feeling mo important ka, tama ba? Ito po ang sasabihin ko sa inyo, kilalang kilala ka, pinapakinggan ka kapag nagpe-pray ka, at mahal na mahal ka ng Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, kataas-taasan sa lahat, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At higit sa lahat, namatay siya para sa iyo. Amen? Come on! Gaano ka ka-importante na si Lord mismo namatay para sa iyo? Alam niyo, kailangan mag-sink in mabuti yan para alam natin yung worth natin sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Amen? Mga kapatid, you are worthy. You are so important. Bakit? Dahil anak ka ng Diyos. Imagine, pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Imagine, tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Dapat alam mo, importante ka. Hello? I'm not just talking to pastors. I'm not just talking to leaders of the church. I'm talking to every one of you. Basta tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng kaharian, tinubos ka na ng kanyang dugo, mahal na mahal ka ng Diyos. Importante ka sa Panginoon. Amen? Kaya alam nyo, sa church, dapat walang feeling inferior, wala ring feeling superior. Dapat alam natin, pantay-pantay ang halaga natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Pupunta ka sa church, wala lang naman ako rito. Wala lang naman ako rito. No? Hindi naman ako importante. Come on, importante ka. Yung iba naman niya, astigin. No? Pupunta ka sa church, importante ako sa church na to. Bakit? Lakas kong mag-tithes. Di ba? Ganon? No? Hello? O dahil sa yung ministry ko. Kung wala ako sa church, patay ang church. No? Pa-importante tayo. No? Alam nyo, kahit sino pa tayo, pare-pareho tayo ng halaga. Hindi mo kailangan maging kasing yaman yung katabi mo para ka maging mahalaga. Amen? Amen? Hindi mo kailangan na maging kasing talino at kasing galing yung ka-churchmate mo para ka maging mahalaga at importante. Amen? Hindi mo kailangan maging kamukha yung katabi mo. Sabi mo, mabuti na lang. No? Pero yun ang totoo, di ba? Hindi kailangan maging pare-pareho tayo. Iba-iba tayo. Magkasing halaga tayo dahil pare-pareho tayong tinubos ng dugo ni Jesus. Amen. Tinaming katabi mo, sabihin mo, you look expensive, bebe. No? Imagine anong pinambili sa'yo? Dugo ni Lord. Dugo ni Lord. Amen? Pare-pareho tayo ng halaga. Bakit? Sa tingin mo ba, na ikaw na tingin mo, feeling superior sa church, tingin mo mas maraming dugo ni Jesus ang pinambili sa'yo? Sa tingin mo ba, yung pangalan mo na isinulat sa aklat ng buhay, pentel pen pinansulat? Samantalang yung ibang ka-churchmate mo, lapis lang? Hindi, pare-pareho tayo. Amen? Ako po, happy ako sa composition ng mga tao sa church namin. No? And I think, karaniwan naman sa mga churches ninyo, mapapansin ninyo, halo-halo yung mga tao. Ako, I love that. I love the mixture. Hindi yung church na, itong church na to puro ganito. No? Hindi. Ang mga karaniwan sa mga churches, mapapansin ninyo, halo-halo. Amen? Di ba? Ako, happy ako dun eh. Happy na pagkikita mo, yung church ay mayroong mga mayayaman, mayroong mga mahihirap, pero magkakasama. Di ba? Ang sarap dun eh, na makikita mo yung mga church, ito mayroong may sinasabi, yung iba may naririnig. No? Yung iba ay out of school. Yung iba ay cutting. No?
Yung iba mataas pinag-aralan, yung iba maraming karanasan. Di ba? Yung iba ay magaganda. Yung iba ma-appeal. Yung iba pogi. Yung iba cute. No? Doon ako sa pangalawa no? Pero hindi nga. Iba-iba ang mga tao. Tama? Iba-iba ang mga tao. And I love the composition. No, yung mga tao, ito, iba-iba sila pero magkakasama sa isang church, magkakapatid sa Panginoon. Amen? Hindi yung pambira, pinagpala ka ng Panginoon, nakaangat ka ng buhay, doon na ako, sama na ako sa church ng mga mayayaman, doon na ako nababagay. Come on! Mali yun. Amen? Professional na ako, iba na ang level ko. Doon na ako sa church na to kasi English ang service. Hello? Hindi. Dapat alam mo, diyan ka tinawag ng Panginoon at pareho lang din ang value mo. Pag nagpunta ka doon sa ibang lugar, tingin mo mas magiging valuable ka, baka nga mas mababa ka pa doon Hello, tama? Diba? Sa totoo lamang po, yun po, kailangan maintindihan natin, pinagsama-sama tayo ng Panginoon kung saan ka nilagay, yan yung valuable ka dyan. At lahat ng kasama mo dyan, pare-pareho kayo ng value kay Lord. Amen? Amen po! Mga kapatid, kaya nga, always find your worth in the Lord. Worthy ka. Importante ka. Hindi dahil sa ano pa man, kundi dahil sa nakay Lord ka. Amen? Yung bang, alam mo na, sige, mayroon akong ganito, mayroon akong ganyan, pero hubarin na lahat yan. Kahit mawala lahat, mawala title, mawala pera, mawala lahat tong ministry ko, mawala lahat. Ako ay importante pa rin, kasi anak ako ng Diyos. Amen? So, kapatid, base your worth in God. Number two, find your wholeness in God. Find your wholeness in God. Ibase mo ang iyong pagkabuuan ng iyong pagkatao sa Panginoon. Find your wholeness in God. Sa paanong paraan? Well, ipagamit mo ang buhay mo, ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon because serving God brings meaning to your life. Amen? It brings more meaning to your life. Ako po, kaya nga from time to time, sinasabihan ko yung mga kapatiran po natin, find higher purpose. Pakisabi po, higher purpose. Halimbawa po, sa ibang bansa, kunwari, hindi ko nakakalimutang sabihin po ito pag nagpipreach ako sa ibang lugar. Pag andito kayo sa bansang ito, imagine, nagsasakripisyo kayo, nag-aanaboy kayo, malayo kayo sa pamilya nyo, tapos hanap nyo lang dito. Diba? Kung ano man pera doon. Yen, no? Dirhams, no? Yun ang hanap nyo. Ako, ang babaw niyan, ang lungkot niyan. Pero if you have higher purpose, mas makukumpleto ang buhay mo. Masasaya ka. Amen? Amen? In the same way, let me tell you mga kapatid, ano man yung mga ginagawa nyo sa buhay, find higher purpose. Ba't ka nag-aaral? Paano? Para makagraduate lang, magkatrabaho? Hindi. You should have higher purpose. Amen? Gusto kong magamit ni Lord. Ba't ka papasok sa kumpanya na yan? Bakit gusto mong ma-promote? Higher purpose. Gusto kong pumasok sa politika. Bakit? Para magkaroon ako ng access sa maraming tao. Makapag-open ng maraming doors, maraming pintuan para maibahagi ang gospel. Higher purpose. Magne-negosyo ako. Bakit? Para kumita ng limpak-limpak na salapi. Ganon? Yeah. Hindi. Magne-negosyo ako. Bakit? Para maging financier ako ng gawain ng Panginoon. Pwede ba yon? Come on, pwede ba yon? Hindi lang sa dadaling ko kay Lord yung mga tao ko, kundi yung kinikita ko, magbibigay din talaga ng malaki sa gawain ng Panginoon. So, suporta ako sa missions, higher purpose. Amen po ba? Amen? Hindi yung pag meron na, nawawala na. Pag nakaangat na, bumababa na sa ministry. Pag may narating na, naliligaw na ng landas. Diba? Hindi po ganoon. Serving God will add value to your life. More value to your life. Mas lalong mabubuo pa ang buhay mo. Pero aside from that, mga kapatid, higit sa lahat, hindi po yung ministry. How do you find your wholeness in God? By spending time with God Himself. Yung alam mo na si Lord talaga yung pinakakailangan mo sa buhay mo. Amen? Your wholeness depends on your closeness to God. Your wholeness depends on your closeness to God. Bakit may mga Kristiyano, para hanggang ngayon walang satisfaction? Parang kulang na kulang ang kanilang pagkatao. Parang yung kanilang buhay, di nila ma-enjoy yung kanilang relasyon sa Panginoon. Baka kasi kapatid, hindi ka ganon ka-close kay Lord. Pag malayo ka sa Panginoon, yung relasyon mo sa Kanya, parang laging andaming kulang sa buhay mo. But if you are close to God, then your life will become
whole. Pakisabi po ng malakas, find your wholeness in God. Amen? Hindi po sa mga bagay na vain, hindi sa vanity, kundi sa bagay na ayon po sa ating pong relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, no, yung kanta po natin kanina, sa totoo lang po, isa yun sa mga kanta, dati, na parang hindi ko makanta ng buong puso. I don't know with you. Meron ba kayong ganong kanta na kapag kinakanta na, ang ganda ng lyrics, ang ganda ng melody, ang sarap kantahin, pero if you will just be very true to yourself, alam mo, hindi naman totoo sa'yo. Tama ba? Hello, meron ba ganon? Di ba? Unless nakanta ka lang ng kanta, no, nakikisabay ka lang, di mo iniintindi yung kinakanta. No? Pero kung iintindihin mo, totoo nga ba? Alam ba, yung kinakanta natin kanina, yung sabi niya, you're all I want, you're all I've ever needed. No? You're all I want. You're all I've ever needed. Dati po, dati, kapag kinakanta yun, parang napipigilan ako. Parang sinasabi ko sa sarili ko at saka, parang nahiya ako sa Panginoon. Kasi Lord, parang hindi naman totoo eh. Na you're all I want, you're all I've ever needed. Kasi sabi ko, Lord, I want my wife. Gusto ko yung asawa ko. No? At lalo na siya, siyempre, patay na patay siya sa akin. No? No? I want my children. Diba? I need this, I need that, I need this, I need these people. Tapos, kaya ang hirap sabihin. Pero eventually, na-realize ko, ganun pala yun, no? Na kung halimbawa sasagarin lahat, kung sasagarin ka lahat, at walang matitira sa'yo, doon marirealize mo na si Lord lang pala talaga ang kailangan mo sa buhay mo. No? Na kung yung mga tao na mahal mo, nasaktan ka nila, o kaya yung mga tao na minahal mo na wala sila sa buhay mo, o yung mga bagay na pinahalagahan mo, nagkakawalaan, then doon mo marirealize, totoo nga pala, Lord, you're all I want, you're all I've ever needed. Amen? Meron po akong ikukwento maiksi sa inyo, na example nito, medyo extreme example nitong kantang ito na you're all I want, you're all I've ever needed. Hindi ako gaano nagkukukwento pag pupunta kami sa ibang bansa para mag-minister po doon. Pero gusto ko pong magkwento po ngayon. Kasi po itong huling pinuntahan ko po, yung ngayong Armenia, ay meron pong spiritual significance po sa akin. Kaya gusto ko pong ikwento po sa inyo. Ang ginagawa po namin kasi, halimbawa pag nagpupunta ng Dubai nitong mga nakaraan, magpipreach po ako doon, anniversary ng church, tapos mamamasyal kami, o tapos balik sa church sa susunod na linggo, isang ganon, o kaya minsan isang linggo lang kami doon, basta may kasamang pasyal. Nitong nakaraan, last year, ang ginawa namin, punta kami ng Dubai, tapos punta kami ng Georgia, Eastern Europe din, pareho itong bahagi ng Communist Russia dati, ng USSR. So, anyway, punta kami doon, pasyal, tapos uwi, ganun po, So, itong taon na to, ang plan talaga namin, punta ng Israel. So, may ticket na kami, may hotel na kami para sa Israel. Hindi nga natuloy kasi alam nyo na, di ba, nagka-gyera. So, kailangan namin mag-isip ngayon, paano na, saan namin gagamitin yung oras na andun kami sa Dubai? Hindi naman pwedeng umuwi kami agad kasi yung return ticket namin ay sa susunod na linggo pa. Sayang naman kung magre-rebook kami, gagastos pa kami ng malaki palalo. Anyway, naisip, punta tayo sa Armenia, Pastor, sabi ng mga host namin doon. O di, sige. Alam niyo po, sa akin, yung pagpunta doon, parang sige lang, para lang may mapuntahan. Iniisip ko kasi, galing na kami ng Georgia. Katabing-katabi lang yan. Magkamukha lang naman, malamang, no? Magkamukha yung lugar. Totoo naman, magkamukha, no? Mas matatangos nga lang talaga ilong ng mga, Armenians. Talaga, magkamukha yung lugar, magkamukha yung mga tao. Anyway, punta po kami doon, nang wala akong gaanong expectation. Pero umalis kami doon, ang prayer ko, sabi ko, Lord, habang andun pa ako, Lord, kung ano man yung nakuha ko rito, ano man yung nakita ko rito, natanggap ko rito, mananatili ito sa buhay ko. Tulungan mo akong wag po itong makalimutan, Panginoon. What do I mean by that? Ano po yung bagay na yon? Kasi po pala ang Armenia ay itinuturing na the very first Christian nation in the whole world. Pinakanaunang naging Kristiyanong bansa sa buong mundo. Noong panahon na wala pang Katoliko, panahon na wala pang Protestante. Okay? Of course, sa ngayon, hanggang sa naging traditional na lang din yung pagiging Kristiyano nila sa ngayon, pero naging totoong Kristiyanong bansa po sila noong unang panahon.
Maliban sa sila po ay isa sa mga bansang naabot ng isa o dalawa sa mga apostol. Pero paano po bang nangyari naging Kristiyanong bansa po sila? No? Actually po, ito po ay dahil sa isang mama, no, na ang pangalan po niya ay si Gregory. No? Ang tawag nila ngayon ay si Saint Gregory. Si Saint Gregory ay isang Christian. No? At alam niyo po, dahil po sa kanya, kaya nagkaroon po dahil nga dito sa ministry nitong si St. Gregory, kaya po nagkaroon ng maraming mga monastery. Di ba yung mga monasteryo, no? Ang ibig sabihin po, by the way, ng monastery, galing sa salitang mono, nang ibig sabihin one, single, monopoly, monogamy, di ba? Monastery. Kaya pag sinabing monk, ibig sabihin nga po yung nagsosolo, solitude. Okay? Kasi naging uso yun po nung unang panahon. Kaya ang tourist spot po nila, ang mga tourist spot po nila doon, karamihan, mga monastery talaga. Magagandang mga monastery na mga nasa mga tuktok po ng bundok. Isa sa monastery na pinuntahan namin, yung monastery na itinayo para pag-alala kay Saint Gregory. Kasi doon po mayroong nangyaring matinding himala po sa kanya. Pinuntahan po namin yon, tapos doon po nalaman po yung story. Ito pong yung monastery na to, malapit lang po sa Mount Ararat. Alam niyo po yung Mount Ararat, di ba? Yung dyan sa Mexico, Pampanga. Mount Ararat pala yon, no? Hindi, yung Ararat, alam niyo Ararat, di ba? Yung Ararat, boom, 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 arat, ganon. Yung Mount Ararat, di ba? Yung pong dumaong, yung arko ni Noah, no? Na hanggang ngayon ay ayon sa excavation, may mga marka, may mga tanda pa talaga na doon nga talaga, no, yung sa lugar na yon. Anyway, malapit, pero hindi nasakop ng Armenia ngayon kasi nga nasakop sila ng Turkey. Yung pagiging naturingan nilang Kristiyanong bansa, nasakop sila ng Turkey, Muslim, pero hindi sila bumigay. Ano ho? Pinersecute sila parang mga Hudyo nung unang panahon, pinagpapatay sila, milyon ang pinatay po sa kanila, pero hindi sila bumigay sa kanilang pagiging Kristiyanong bansa. Nasakop sila ng komunista, yung communist ng USSR, pero sabi nila nung andun kami, kahit nung komunista, sakop daw sila ng komunista ng USSR, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pananampalataya, no? Yung bansang ito, no? Saan ba nag-ugat po ito? Yun nga po yung si Saint Gregory. Ganito po yan, si Saint Gregory ay isang Christian, para mga 30 years old siya, nagtatrabaho siya sa palasyo, tapos pagsamba sa Diyos-Diyosan, kasi po ang relihiyon nung panahon na yon, actually hanggang ngayon, nag-i-exist pa yung relihiyon na yan, pero malaking bahagi ng mundo noon, sa lugar na yon, ang relihiyon Zoroastrianism. Okay? I-research nyo na lang. No? Igulo-gulo nyo. No? Google nyo. No? Anyway, yung Zoroastrianism, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan, kung ano-ano mga Diyos-Diyosan, si Saint Gregory hindi sumamba. Naggalit sa kanya yung hari. Tapos nahalukay pa, na anak pala siya ng dating kalaban ng naunang hari, yung mga ganon. Mas lalo siyang pinag-initan. Tinorture siya, ikinulong. No? Inilagay po siya sa kulungan. Yung pong kanyang kulungan, iniwan na po talaga siya doon para mamatay. Isipin niyo po yung takuri. Di ba yung takuri tapos may paganon? Pero ito, hindi pa ganon. Talagang paganon yung daanan pa, lagusan pababa, mataas na pababa. Wala talagang madadaanan tapos mayroong ganon sa ilalim. Actually, ito po, pakipakita nga yung picture dyan. May pinicturean po kasi ako. Yan, sige. Picturean nyo na lang kaya ako. Andiyan ba? Okay, ayan. No? Yan po si Saint Gregory. No? Ang cute niya, no? Hindi, ang kinukunan, nadamay lang po ako dyan. Ang kinukunan ko ay kinukunan ko talaga yung hagdan. Kasi mataas pag ganun, no? Siguro, kung ito po yung pinaka-ground, kung saan siya nakakulong, hanggang doon po yan sa kisame na walang way talaga para makatakas. Yan ang po ang point. Kasi padiretso pa ganun siyempre ngayon na lang naman nagkaroon ng hagdan, no? Anyway, ikinulo siya dyan, iniwan na po siya, para doon na siya mamatay, doon na siya mabulok. Walang pagkain, walang sa tuktok po yan ng burol. Tapos inukit yung burol, pag gano'n, hinukay. Ayun na po, iniwan na po talaga siya dyan. Kaso po, after 14 years, nagkasakit ang hari. Ang sakit ng hari, nagmistula raw hayop. Kaya sabi ko, ang kwento nitong si Gregory parang si Daniel. No? Parang, di ba si Nebukadnezar nagkasakit, parang nagmistulang hayop?
Tapos na naginip ang kapatid ng hari, ang mahal na prinsesa, at sabi sa kanya sa panaginip, si Gregory lang makakatulong dyan. Ha? Paano yun? Di ba patay na? No? Anyway, sinubukan nilang tignan. Kasi napanaginipan eh. Tinignan nila si Gregory andon sa ilalim buhay. At inilabas po siya doon, ipinag-pray niya yung hari, gumaling yung hari. At dahil gumaling ang hari, sabi po niya ay magmula ngayon, ang Armenia ay magiging Kristiyanong bansa. Pinagiba po niya yung mga templo, tinayuan ng mga simbahan, tinayuan ng mga Christian churches, ipinangaral ang Ebanghelyo sa kanyang lahat ng nasasakupan. No? Kaya po sila naging Christian nation, the very first Christian nation. No? Yang history na yan, pinangahawakan at pinaniniwalaan talaga ng mga Armenians. Kaya nga po, kaya tingin ko yun ang naging dahilan, kaya po nagtuloy-tuloy talaga sila bilang isang naturingang Kristiyanong bansa. Ulitin ko po siyempre, traditional na ngayon. Iba na rin, may mga nabago na. Pero nag-umpisa sila na totoong naging Kristiyanong bansa. Okay? Ngayon, ano po ang ibig ko sabihin dito? Paano nabuhay si Gregory? Siyempre, yun ang tanong. Tama po ba? Tama po? Actually, hindi ko rin po alam. Ang alam ko lang, ang Diyos po, walang imposible sa Kanya. Amen? Ang alam ko, pwedeng si Elijah pinakain ng uwak. Di ba nagpakawala ng uwak si Noah sa barko? Sa arko. Baka yun ang nagpadala, no, ng pagkain. Baka yung kalapati, baka nagpadala ng kalapati, kinain yung kalapati galing kay Noah, no? Hindi ko alam kung anong ginawa, kung paano siya nakasurvive, no? Pero ang alam ko, walang imposible sa Diyos. Si Daniel nakulong sa kulungan ng leon, nabuhay. Amen? Pero ito po ang sabi, anong ginawa ni Gregory doon? Sabi po, he survived by praying. He survived by praying. Anong ginawa niya? Habang andon, nakipag-usap lang na nakipag-usap kay Lord. What I'm saying mga kapatid, again, extreme example, pero pwede ba talaga na si Lord lang ang kailangan mo sa buhay mo? Pwede ba talaga si Lord lang talaga? No? Pwede ba talaga yon? Pwede pala. Amen? Amen? Ano po ang kailangan? Yung nga po, find your wholeness in God. Maniwala tayo, buo ang pagkatao natin dahil po sa Panginoon. Kaya nga, your wholeness depends on your closeness closeness with God. Amen? Tumayo na nga po tayong lahat. Come on, tumayo po tayong lahat. Tawagin ko po ang worship team dito po sa harapan. So, kapatid, what do you pursue? Hello? What do you pursue? Ano ang inyong hinahabol? Are you chasing after wind? Naghahabol ka ba ng hangin? Pag naghahabol ng hangin, ano yon? Naghahabol ng mga bagay na balang araw, sasabihin pala ni Lord, vanity. Hello? So anong hinahabol mo? Alam nyo, the best na habulin sa buhay, walang iba kundi si Lord. Amen? Pwede ba tayong maging stalker ni Lord, mga kapatid? Pwede ba na makita ng Panginoon sa atin yung puso na masasabi natin, Lord, my soul follows hard after you. My soul follows hard after you. Mas paano mo ginagawa ito? Paano mo hinahanap si Lord? Sa pamagitan po ng pagbibigay talaga lagi ng panahon natin, ng oras natin sa Kanya. Amen? Hindi mo kailangan makulong, kapatid. Bigyan mo lang talaga ng priority si Lord sa buhay mo. Araw-araw, kausapin mo siya. Bigyan mo. Yung mga oras ng pagsamba, oras ng mga gathering sa church, pahalagahan mo. Pero higit sa lahat, solitude. Practice solitude. Minsan puro na tayo multitude. Walang masama doon. Pero si Lord po, bago naka-multitude, nag-solitude po muna. Amen? Si Lord, siya po mismo, lagi naglalaan ng panahon para mapag-isa kasama ng kanyang Ama. Sana po, ganun din po ang gawin natin lagi. Magkaroon tayo lagi ng panahon ng pag-iisa. Kahit asan ka, hindi kailangan mag-isa ka physically. Pwede may mga tao sa paligid mo. Pwedeng tulog sila. No? Andyan lang sila. Pero in your heart, nag-iisa ka kasi nakikipag-usap ka sa Panginoon. Amen? Dito sa Pilipinas, parang may mga ginagawang mga parang monastery, yung mga prayer mountain. No? Maganda rin po yung mga ganon. Kung may time ka, pero hindi mo kailangan ng prayer mountain para lang mapag-isa ka. Pwede ka laging makipag-usap kay Lord kahit asan ka. Amen? At makaniig si Lord. Ang issue lang po dito ay
Hinahabol mo ba si Lord, kapatid? Ito ang prayer ko para sa atin lahat. Ito lagi prayer ko sa sarili ko. Sabi ko, Lord, I want to know you more. I want to love you more. I want to serve you more. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, help me know you more. Help me love you more. Help me serve you more. Sana po yun ang hangarin natin. Amen po ba, mga kapatid? Katayin nga po natin ito ng buong puso. Awitin natin uli. Sabihin natin sa Lord, Lord, I want to be close to you. Help me find the way. And bring me back to you, Lord. Bring me back sa paghahabol sa'yo. Church and sing. Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Let's sing it out all together. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're O sa oras na to, kapatid, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, help me find the way. Bring me back to you. Itong manakaraan, Lord, iba yung pinupurso ko, iba yung hinahabol ko. Panginoon, sinusuko ko ito sa iyo. Ngayon, Panginoon, ikaw hahabulin ko sa buhay ko. Ikaw hahanap-hanapin ko sa buhay ko. Maglalaan talaga ako ng panahon para sa iyo. I want to be close to you. Kung yun po ang prayer ninyo, pwede ba itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Sinasabi natin sa Panginoon ngayon, particularly kapatid, ito ang commitment natin kay Lord. We will practice solitude. Kung mayroong isang bagay na praktikal na magagawa natin, na pwede nating pagkaisahan, we will practice solitude. Yung paglalaan talaga ng panahon sa Panginoon, pakikipag-usap sa Kanya. That's one of the great ways to be back to God, to be closer to God. Practice solitude. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Narito nga po kami, Panginoong Jesus, kung paano na nung ikaw nandito, lagi kang pumupunta
sa lugar, na tahimik, sa disyerto, sa bundok, upang manalangin. Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo nga po kami na hanapin ka namin lagi. Paglaanan ka namin lagi ng panahon sa buhay namin. Mapag-isa kami sa piling mo lagi, Lord. Asan man kami, maglaan kami ng oras sa iyo. Salamat, Lord. Ilapit mo ba kami sa iyo? We love you. We love you, Jesus. We love you, Father. Draw us close to you, Lord. Help us know you more, serve you more, and love you more. Thank you po. In Jesus' name, amen at amen. Thank you, Tay. Thank you, Jesus. Salamat po sa napakabiyayang mensahe na dinala sa atin ni Tatay Rapi. Ano po, once again, malakas na palakpak para sa Lord. Thank you, House of the Lord family, sa pangunan ni Pastor Romer. House of the Lord May Kawayan, Pastor Daryl. Even House of the Lord Katmon, Outreach. Thank you. Pastor Sara, ang ganda-ganda ng pagkakanta nyo ng team ninyo. Nilid nyo kami sa presence ni God. Thank you. Thank you. Manatili na maging daloy ang kayo ng pagkapala. Even yung choir kanina po. Thank you so much. Pray lang po tayo bago tayo umuwi. Lord, thank you sa word. Ingatan mo ito sa aming puso. Ang sarap sa puso. Ikaw ang hanap namin. Ikaw ang laging nasa buhay namin. Ikaw ang lahat ng pangarap namin. Salamat din po, O God, sa House of the Lord, sa panguna ni Pastor Romer, Panginoon. Thank you so much. Growing church ito, O God. Kitang-kita namin, Panginoon, kung paano mo sila sinasamahan, kung paano mo sila, O God, pinapatnubayan. Thank you so much. Even ang worship team nila po, Panginoon, maraming pong salamat. Even sa mga different churches na narito ngayon, O God, patuloy na dalin mo kami sa malalim na pagkakilala, paglilingkod, at pagsamba sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat. Patuloy na pagliligtas at pag-iingat ng ating Panginoong Hesus, tanglaw at kaaliwan at patnubay ng banal na Espiritu ang maranasan nating lahat ngayon at kailanpaman. Amen at amen. Wow! Thank you so much. So, God bless you. God bless you. See you sa next April Fusion po natin. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. Umawit po tayo. Amen. Let's praise Jesus. Hey! Hallelujah. Thank you, Lord. Let's sing now. Whoa. Your promise